Bago natin simulan ang part 38, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Para sa mga nagustuhan ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating content. At kung hindi ito nangyari, nagsimula akong isipin na ikaw ay isang immortal. Pero ngayong nakita na kitang lumuhod, dumpster, wala na akong kailangang ikatakot sa iyo. Ang mga salitang ito ay labis na nagpagalit sa master. Nagsimulang lumabas ang mga notification sa ating bida na nagpapakita na ang galit ng boss ay lumampas na sa limitasyon. Dahil dito, para bang labis niyang nilapastangan ang kalaban. Habang nagpapatuloy ang laban, sa labas naman ay makikita natin si Joe Tong kasama ang kanyang buong koponan na nakalabas na matapos tawirin ang boss. Pinupuri siya ng kanyang mga kasamahan dahil nagamit niya hindi lang ang kanyang mga spells kundi pati na rin ang pakikipaglaban. Si Joe Tong naman ay itinuro ang babaeng may lilang enerhiya at sinabi, ang dapat ninyong pasalamatan ay siya. Siya ang may pinakamalaking kontribusyon dahil siya lang ang nakagawa ng 70% ng damage sa mga master sa loob. Sa inis, sagot ng babae, oo nga, ako nga. Pero kayo, lahat kayo ay walang silbi. Wala kayong nagawa sa loob. Habang patuloy silang nag-uusap, nakita nilang maraming tao ang nagtipon sa harap ng gate kung saan pumasok ang ating bida. Dumating ang instructor at agad na tinanong ang dalawang gwardya tungkol sa sitwasyon. Sagot ng gwardya, noong una, may signal pa ng buhay mula sa loob. Pero ngayon, pati ang huling natitirang signal ay nawala na. Ibig sabihin, wala nang natitirang buhay sa loob. Tinanggap ito ng instructor at sinabi, isa lamang itong pangkaraniwang insidente. Sa dungeon na ito, madalas mangyari ang ganitong bagay. Sa isang banda, noon ay inakala kong babae ang instructor na ito, pero sa kabanatang ito, nalaman kong lalaki pala siya. Pero ano nga ba ang pinagkaiba? Pagkatapos, idinagdag pa ng instructor, hanggat hindi natin mismong nalilinis ang lugar at nakukuha ang legendary monster drops, walang mawawala sa atin. Habang sinasabi niya ito, dumating ang koponan ng jobbers mula sa headquarters, na may layuning linisin ang loob ng dungeon. Samantala, narinig ni Joe Tong ang kanilang usapan mula sa malayo. Sa galit, bigla siyang sumigaw, anong ibig mong sabihin na wala nang natitirang buhay sa loob? Hindi pa nila na-check sa loob ng dungeon, kaya bago sila magbigay ng conclusion, dapat muna silang magpadala ng isang rescue team. Sa halip na sumang-ayon, tumawa lang ang instructor at sinabing, bakit pa tayo magpapadala ng rescue team para lang iligtas ang isang walang kwentang basura? Pero kung ang pangalawang tao, na si Jujan, ay nagpadala ng rescue signal mula sa loob, maaari pa natin siyang sagipin. Bakit? Dahil kaya niyang bayaran ang halaga ng kanyang pagliligtas. Batay sa kanyang kasuotan at anyo, malinaw na galing siya sa isang mayamang pamilya. Pero sino ba ang mag-aaksaya ng oras para iligtas ang isang walang silbing scavenger na wala namang pambayad sa kanyang buhay? Biglang sumigaw ang isang lalaki mula sa likuran, kung sinabi ng kuya ko na babalik siya, ibig sabihin babalik talaga siya. Walang duda, ngunit natatawang sagot ng instructor, huwag kang maging tanga. Ang parehong pumasok sa loob ay patay na. Dungeon sa natanggap nating signal, wala nang sinumang buhay sa loob. Kaya sino pa ang mag-aaksaya ng oras para ilabas ang kanilang mga bangkay? Pagkatapos ay ibinaling ng instructor ang kanyang pansin sa mga job changers at inutusan silang pumasok upang tapusin ang misyon, kunin ang mga loot mula sa legendary boss, at tapusin ito ng mabilis. Ngunit bago pa sila makapasok, mula sa loob ng dungeon ay may lumabas na nakakikilabot na enerhiya. Kasabay nito, isang malakas na boses ang narinig mula sa loob. Walang kailangang pumasok.
Napatigil ang lahat at nagulat nang makita ang ating bida na unti-unting lumalabas mula sa gate, galit na galit. Walang kailangang pumasok, muling sabi ng ating bida. Ngunit bago ang lahat, gusto ko lang malaman, sapat na bang dalhin ko ang mga item mula sa loob para makapasa sa test na ito? Napatingin ang lahat sa kanya nang may matinding pagkagulat, maliban kay Jotong na hindi nagulat kundi natuwa pa. Alam niyang ang ating bida ay babalik ng buhay. Samantala, ang lalaking dating sigurado na patay na ang ating bida ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Paano ka pa rin buhay? Tanong niya, ikaw ba talaga yung level 1 scavenger? Ngunit biglang napansin niya ang hawak ng ating bida, isang gintong runestone. Napakunot ang noo niya. Paanong napunta sa iyo ang stone na yan? Walang alinlangan, iniabot ito ng ating bida at sinabing, hawakan mo. Wala na akong pakialam. Tapos na ang misyon ko. Napatunayan kung pumasa ako sa test. Si Jotong, na nakatayo sa likuran, ay hindi makapaniwala at sinabi, pero ang Golden Runestone ay isang token na makukuha lang kapag napatay ang isang legendary monster. Paanong nagawa mo yun? Diretsyong sagot ng ating bida, ginawa ko lang. Idinagdag pa niya, at hindi lang iyon. Lahat ng monsters na nasa loob ng abyss, ako lang ang pumatay sa kanilang lahat. Ngunit ang instructor ay hindi pa rin makapaniwala. Kilit niyang pinapakalma ang sarili, na parang sinasabi sa sarili niya, hindi, imposible ito. Hindi ito maaaring mangyari. Walang duda, iniisip niyang ang ating bida ay nagsisinungaling. Kahit na ang legendary monster ay pinakamahinang klase nito, isang mababang ranggong scavenger ay hindi kailanman magagawang labanan ito. Kaya naman, diretsahan niyang sinabi, hindi ko kailanman matatanggap na ang isang level 1 scavenger ay nakaligtas matapos patayin ang napakaraming monsters. Ibig sabihin, ang totoo niyan, ikaw ay bahagi ng isang grupo, hindi ba? Malinaw na ang legendary monster na iyon ay napatay ng isang chosen class na tao, at ikaw lang ang natira at ngayoy kinukuha ang lahat ng kredito. Saglit siyang natahimik bago idugtong, alam ko na, tiyak na pinatay mo ang chosen class sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanya sa huli. Ikaw ay isang traidor at isang mamamatay tao. Nagalit si Jotong sa narinig. Hindi na pinapakinggan ng instructor ang paliwanag at kung ano-ano na lang ang iniisip para tanggihan ang totoo, na ang ating bida ay nakaligtas dahil sa sarili niyang lakas. Patuloy na sinabi ng instructor, walang paraan na ang isang basurang scavenger ay magkakaroon ng ganitong klase ng kapangyarihan. Ang totoo niyan, iniligtas ka ni Musashi, ngunit sa huli, pinatay mo siya sa pamamagitan ng pagtataksil. Hindi na nakatiis si Jotong at sumabat. Kung ganoon ang iniisip mo, bakit hindi ka na lang pumasok at imbestigahan? Kung may makita kayong sugat na gawa ng tao sa bangkay ni Musashi, maaari niyong sabihin na ang ating bida ang may kasalanan. Pero kung wala kayong karapatang gumawa ng anumang akusasyon. Ngunit biglang nagsalita ang ating bida. Wala nang saysay na pumasok at mag-imbestiga. Dahil kahit anong gawin ninyo, hindi ninyo matatagpuan ang bangkay ni Musashi. Kasabay nito, lumabas ang mga investigador mula sa gate. Sumasang-ayon ako sa sinabi ng ating bida, sabi ng isang investigador. Wala nang natira sa loob ng abyss. Lahat, at ibig sabihin ay lahat ng monsters at iba pang bagay sa loob, ay na-scavenge na. Ang sitwasyon ay naging mas komplikado, kaya diretsa ang sinabi ng ating bida, wala akong anumang ebidensya para patunayan ang sinasabi ko. Kaya kung ano man ang gusto ninyong isipin tungkol sa akin, bahala kayo. Dagdag pa niya, bago pa tayo pumasok, malinaw ang patakaran na itinakda ninyo. Kahit sino ang mamatay o mabuhay sa loob, wala na dapat itong kinalaman sa labas. Kung ganoon, bakit ninyo pa pinagpipilitan ang bagay na ito ngayon?
Hindi ba't kayo rin ang nagtakda ng mga alituntunin? Kaya naman, diretsa ang tinanong niya ang instructor, ano, pumasa ba ako sa test? Hindi ito gustong aminin ng instructor, kaya halatang irritable ang mukha nito nang sabihin, ayokong aminin, pero, congratulations. Bilang isang level 1 scavenger, matagumpay mong natapos ang exam ng World Combat Hunters. Dahil dyan, makukuha mo ang iyong opisyal na Hunter Certification. Tumanggap ka ng All-Rounder Certification, kaya ngayon ay maaari mo nang salihan ang mainstream hunter groups. Bibigyan kita ng pagkakataon. Siguradong masaya ka na ngayon, hindi ba? Biglang may pumasok sa eksena, si Lu Xingran. Ang saya lang ay hindi sapat, sabi niya nang may kumpiyansa. Napatingin ang lahat ng gwardya sa kanya, gulat na gulat. Anong ginagawa ng isang taong may mataas na katayuan sa ganitong lugar? Pati ang instructor ay agad lumapit ng may paggalang at nagtanong, Miss Lu. Anong ginagawa ninyo rito? Ang antas ninyo ay masyadong mataas para sa ganitong klase ng lugar. Ngunit hindi siya pinansin ni Xingran. Bagkus, dumiretso siya sa ating bida at tinanong, alam mo ba na sino mang makakuha ng Golden Rune Stone ay maaaring mag-apply bilang isang independent hunting group? Ibig sabihin, hindi mo kailangang sumali sa kahit anong grupo. Kung gusto mo, maaari mong buuin ang sarili mong grupo. Pagkatapos ay dumiretso siya sa ating bida at tinanong, nabanggit mo ba ang pangalan ko nang dumating ka rito? Sinabi mo bang nasa likod mo ang suporta ko?